Diyos ko ka. Ngayon lang nagsisink in sa akin na ganap ka na talagang babae. Kala ko kasi dati lesbian ka. Tingnan mo to, kita mong seryoso ako rito eh. Kidding aside, bunso. Lagi mo lang tatandaan nandito ako para sa'yo palagi. Kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Tumawag ka lang. Tandaan mong sundin mo lagi ang mga gusto mo. Pero sana, bago mo sundin ang puso mo, unahin mo muna ang utak mo, ha? Noted, Ate Lazel. Sige na, mukhang nagkakarambulan na mayayabang nating tita dun sa labas. Nagpaalam na ako at kaagad pinatay ang tawag. Bigla namang kumalamang tiyan ko kaya tumayo ako at binuksan ang pintuan para pumunta ng kusina. Nabigla ako nang makita si Denver nakakatok na pala sana sa pintuan. Namula ang mukha nito at kaagad ibinaba ang kamay niya at saka napakamot sa kanyang batok. Denver? Bellissima. Anong kailangan mo? Tanong ko kay Denver dahil kanina pa ito hindi makaimik. Magmula nang mahuli ko itong kakatok sana sa pintuan. Hindi ko alam pero natatawa ko sa mukha nito ngayon. Dahil hindi ko mawaring itsura nito kung nahihiya ba o nag-aalinlangan. Kanina pa kami nakatayo sa pintuan dahil hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin dahil nag-aalangan pa ito. Are you hungry? Aayain lang sana kitang kumain. Nagpa-deliver ako ng pagkain para sa ating dalawa. Hala, sakto nagugutom na ako. Tara, kain na tayo. Anong pinadeliver mong food? Nakangiting aya ko sa kanya. Mukha naman itong nagulat sa inasta ko dahil napakapit pa ako rito. Sobrang lawak ng ngiti ko habang nakatitig sa akin si Denver. Basta pagkain magkakasundo kami dahil gusto ni baby. Hinila ko na agad si Denver papunta sa kusina para makakain na kaming tatlo. You're not mad at me anymore? Hindi naman ako galit eh. Bakit? Gusto mo bang magalit pa rin ba ako? Nakataas ang kilay na tanong ko rito at umiling naman kaagad ito sa akin. At saka humawak sa kamay ko. Nakatitig lang ito sa bawat galaw ko. Thank you po at pagkain lang palang katapat. Bulong ni Denver ngunit hindi ko naman gaanong narinig at naintindihan. Pero hindi na ako nag-abalang tanungin kung anong sinabi niya. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ito at saka tiningnan ng mga pinadeliver nitong mga pagkain. Kung ano ba ang mga ito. Natakam agad ako nang makita kong maraming chicken wings sa lalagyan na may iba't ibang flavors. Mayroong buffalo, salt egg, parmesan cheese at spicy chicken wings na siyang paborito ko. Inalalayan ako nito para makaupo at saka kami nagsimulang kumain ng hapunan. Tuwang-tuwa naman ako at napakaraming spicy chicken wings ang makakain ko ngayon. Naglililikot ang mga paa ko dahil sa sobrang tuwa. Gutom na naman kami ni baby. Paniguradong mapaparami ang kain ko nito. Bellissima. Napahinto ako sa paggalaw at tumingin kay Denver. Namumula ito at para bang kinakabahan at nagkakaroon ng mga butil ng pawis ang kanyang noo. Kumunot ang noo ko. Masyado bang maanghang ang pagkain namin ngayon? Bukas naman ang aircon kaya imposibleng naiinitan siya. Bakit pinagpapawisan ka? Ayos ka lang ba ha? Gusto mo ba ng tubig? Can you please stop swaying your feet? Natatamaan ako and it's giving me... basta, please, pakitigil. It's so distracting. Pagpapaliwanag nito at natawa naman ako dahil para itong batang hiyang-hiya sa pagkausap sa akin. Napakamot na lang ako sa pisngi ko bago itabi ang mga paa ko malayo sa kanya. Sorry, natatamaan ka pala. Usod na lang ako para hindi ka matamaan. Ang sarap kasi ng mga chicken wings kaya napapasayaw ako eh. Ngumiti ito at saka tumango. Kaya naman at nagpatuloy na kami sa pagkain ng hapunan. Bellissima, nasabi mo na ba? Biglang tanong ni Denver sa akin habang naguhugas ako ng mga pinggan. Nakabantay lang ulit ito sa akin habang naguhugas ako. Saglit akong tumingin sa kanya bago sumagot sa tanong niya. Nasabi ang alin? Kanino? Sa mga magulang mo na mamamanhikan kami sa inyo next week. Dumulas ang hinuhugasan kong baso sa kamay ko kaya naman bumagsak ito at lumikha ng ingay. Nabasag ito tumilapo ng ilang mga parte at sa kasamaang palad ay tumama ang isang bubog sa braso ko. Kaagad umagos ang dugo rito matapos masugatan at nanginginig ako habang hindi malaman ang dapat kong gawin. Oh shit! Are you alright, Bellissima? Natatarantang usal ni Denver habang nagmamadali itong lumapit sa akin at saka itinapat ang sugat ko sa gripo para malinisan at saka pinuluputan ng naabot niyang malinis na tela. Hindi naman malalim pero dumugo ito at mahapdi pa rin. Natakot lang din ako dahil sa pagkataranta at pagmumura ni Denver. Okay lang ako. Huwag kang masyadong mataranta dyan, pati ako nananervyos sa'yo.
Nanginginig na turan ko kay Denver habang humahawak sa balikat nito. Hindi ko alam kung dahil ba sa sugat o sa tinatanong niya kanina kung bakit ako nanginginig at nangihina ngayon. Bakit pa kasi pinipilit mo pang ikaw ang maghugas ng mga pinggan? Now you know why I don't want you to do the dishes. Masyadong delikado rin. You won't even listen to me. Pangangaral nito at napairap naman ako sa sinabi nito. Grabe naman, maghuhugas lang ng pinggan, delikado na agad. Bakit nangangagat bang mga utensil sa bahay, ha? Dumulas lang yung baso kaya ako nasugatan. Over ka naman, Denver. Aksidente lang naman yung nangyari eh. Galos lang yan, kaya huwag ka nang masyadong mag-react. Hindi naman ganun kalala yung sugat ko, kaya ayos lang. Napakagaslaw mo. Gusto lang kitang protektahan at pangalagaan pero masyado at sobrang tingin mo sa mga ginagawa ko. Mapaklang usal nito kaya napatitig ako rito. Bad trip ang mukha nito kaya napanguso na lang ako. Mukhang mali nga ako at nangangatwiran pa talaga. Sorry, hindi ko naisip na nag-aalala ka para sa bata. Nag-aalala ko para sa inyong dalawa, Bellissima. I always care for the both of you. Sorry talaga, mag-iingat na talaga ako ng mas maigi next time. Dumulas lang talaga yung baso kaya nabitawan ko. Sabihin mo nga sa akin. Hindi mo pa nasasabi sa mga magulang mo tungkol sa pagbubuntis mo, no? Tanong ni Denver na nakapagpatahimik lalo sa akin. Hindi ako sumagot kaya napabuntong hininga ito at napahawak sa sentido niya. I knew it. That's why hindi ko pa nakikilala ang mga magulang mo because you haven't told them yet. Bakit nga ba hindi ko man lang yun naisip? Tumatangong sabi ni Denver kaya napaiwas ako ng tingin sa kanya. Mapapatay ako ng mga magulang ko kung sasabihin ko agad sa kanila nung mga oras na nalaman kong buntis ako. Hindi rin ako sigurado noon kung pananagutan mo ako. Natatakot lang din ako, Denver. Dahil din sa pagbubuntis ko, may mga tungkulin na akong hindi ko na magagampanan pa para sa pamilya ko. Natatakot lang ako sa mga posibleng mangyari once na masabi ko sa kanila tong kalagayan ko. Hindi ko na iwasang maluha habang pinapaliwanag sa kanyang side ko. Hindi ko naman talaga alam ang gagawin dahil kahit hanggang ngayon, nalilito pa rin ako at gulong-gulo sa mga desisyon na ginagawa ko at iniisip ko palang gawin. Paano kung mali pala, hindi ba? Hindi ko naman pwedeng ibalik ang oras para lang itama ang lahat. Kaya mas gusto kong mag-isip muna bago kumilos. Sorry, I didn't know. Tumangulang ako sa paghingi ng tawad ni Denver. Kaya iniangat nitong baba ko para magkatitigan kaming dalawa. Promise, hindi ka na mag-iisa. You don't have to be scared. Kasama mo ako hanggang sa masabi nating dalawang tungkol sa pagbubuntis mo. At sa gaganapin nating kasal. I will never leave your side, Bellissima. Nakangiting usal nito at hinalikan ng noo ko. Napapikit naman ako at pinanghawakan ng mga pangakong isinambit ni Denver sa akin. Aasa ako dyan sa mga pangako mo, Denver. Huwag mo sana akong bibiguin. Matutulog ka na ba? Yup, why? Ipaprank mo na naman ba ako? Mataray na tanong ko rito kaya napatawa naman ito at kaagad na umiling. No, hindi kita ipaprank. Ano? Can I sleep beside you? Nahihiyang tanong ni Denver kaya lihim akong napangiti. Tumango ako at saka na unang pumasok sa loob ng kwarto. Umakyat ako sa kama at saka inayos ang pwesto kung saan ako mahihiga dahil tatabi sa akin si Denver ngayong gabi. Should I turn off the lights? Teka, bakit ka nauutal dyan? Natatawang tanong ko at namumulang umiwas ng tingin ito. Sige, patay mo na lang. Mahirap kasi makatulog kapag bukas ang ilaw. Masyadong maliwanag. Sagot ko na lang dahil mukhang hindi na komportable si Denver. Kaagad naman itong pinatay ang ilaw sa kwarto. Humiga na ako sa kama at tumalikod sa gawin ni Denver. Naramdaman ko ang paglubog ng kama kaya alam kong humiga na rin ito sa tabi ko. Tanging liwanag lamang galing sa buwan ang nagsisilbing ilaw sa kwarto. Pareho kaming walang imik at pinakikiramdaman ng isa't isa. Wala pang ilang minuto ay nahilo na ako sa paggalaw ng kama dahil kay Denver. Imbes na matulog ay galaw ito ng galaw sa kama kaya inis akong bumaling paharap dito. Kahit papano na aninag kong mukha nito at kitang-kita kong nagulat ito sa pagbaling ko. I thought you're already sleeping, Bellissima. Sabihin mo nga, paano ako makakatulog? Bakit ba hindi ka mapakali dyan? Nahihilo na ako sa'yo. Nayayamot kong tanong dito at saka umupo at binuksan ng lampshade para makita ko ito. Napatakip naman ito ng kamay sa mukha at inis na inihilamos ang kamay niya. Sorry, wag mo na lang akong pansinin. Sana nga hindi kita napapansin dyan eh. Panay alog kaya ng kama. Ano ba talaga ha? Gusto mo ba talagang tumabi para matulog o nabubwisit ka na naman dyan kaya ka tumabi sa akin?
Can we do it? Seryosong tura nito habang nakatitig sa mga mata ko. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Do what? Can we have, that thing? Promise, it will be quick. Napatanga ako sa sinabi ni Denver. Ano bang sinasabi nito? Tungkol saan bang sinasabi niya? Anong quick? Wait, what the... You mean, nag-aaya ka makipagsiping sa akin ngayon? Tumangong ito na parang bata at saka inabot ang kamay ko at saka hinimas-himas yun. Kaagad naman akong tumawa dahil nakakatawang ekspresyong nasa mukha ni Denver. Pinalo ko ang kamay nito upang tigilan niyang ginagawa niya. Please, I'm so sorry. I just can't stop myself pero hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo, Bellissima. Nagbabaka sakali lang ako. Ayaw mong magmariang palad na lang? What do you mean by mariang palad? I-demonstrate ko sa kanyang mariang palad na tinutukoy ko at kaagad niyang ibinaba ang kamay ko. Pulado ang mukha ni Denver habang pinipigil ang kamay kong gawin ulit yun. Hagalpak naman ako ng tawa. Dahil tuwang-tuwa ako sa itsura nito ngayon para na itong kamati sa sobrang pula dahil sa pagkahiya. What the hell, Bellissima? You know that thing? Anong akala mo sa akin? Piling inosente ka na naman dyan? Napasok mo na nga ako lahat-lahat at nabuntis mo na pero mukha pa rin akong walang kaalam-alam sa'yo. What the The atmosphere is getting heavy because of me. Tama na nga. Don't mind me. Ayaw mo na ba talaga? Sayang naman. Pag-iisipan ko muna sana kung gusto ko rin. Nakahawak sa pisnging sabi ko at nabuhayan naman ang loob si Denver sa kanyang narinig. Hindi naman ako pagod at hindi pa naman din ako nakakaramdam ng antok. Tumatangong sabi ko at lalapit na sana si Denver sa akin nang pigilan ko ito. Nakatutok ang atensyon nito sa akin at hinihintay ang magiging sagot ko. Ang kaso, wala yata ako sa mood eh. Good night na lang, Denver. Mariang palad ka na lang muna dyan sa banyo. At humiga na ulit ako sa kama para matulog. Naririnig ko pang mga mahinang mura ni Denver bago ito lupay-pay na tumayo at naglakad patungo sa banyo. I guess it's me and you again tonight, buddy. Bulong nito bago isinara ang pintuan ng banyo. Natawa naman ako bago umayos para makatulog na ulit pero hindi naman ako dinapuan ng antok dahil sa nangyari. Denver, nandyan ka ba sa loob? Katok ko sa pintuan ng banyo at narinig ko na naman ang malutong na pagmumura ni Denver sa loob ng banyo. Wait, Bellissima, I'm almost there. Inihingal na sabi nito kaya nakaisip na naman ako ng kapilyuhan. Hindi naman nakalakang pinto kaya mabilis ko itong nabuksan at nakita ko si Denver na nasa shower room habang mabilis na. Alam mo na, nakatalikod dito sa pintuan kaya naman hindi nito napansin ang pagpasok ko. Sobrang labo na ng mga salamin sa shower room at parang sobrang init na sa loob nito. Para bang nasa loob na ng steamer si Denver. Kaagad akong naghubad ng damit ko at saka binuksan ang pinto roon. Hingal na hingal si Denver at hindi na niya napansin na nasa likod na pala niya ako. Gamit ang hintuturo ko'y dahan-dahan kong hinaplos ang leeg ni Denver at kinalawang daliri ko pababa hanggang sa umabot ako sa likuran niya. Lumingon naman ito kaagad at nabigla nang makita kong walang saplot sa likod niya. Are you done? Hindi ito sumagot at pinagmasdan lang ang buong katawan ko. Why are you here, Bellissima? I thought you'd go to sleep. Please don't joke around. Marahan akong lumapit dito at saka humalik sa labi nitong nakaawang upang patigilin ito sa pagsasalita. Ngumiti ako habang tulala na si Denver sa mga nangyayari dahil kanina lamang ay tinanggihan ko ito. Where do you want us to do it, Denver? Here or on the bed? I want it here, right now. Mabilis nitong hinapit ang bewang ko papalapit sa kanya at saka mariing hinuli ang labi ko at nilamukos ako ng maalab na halik. Walang pag-aalinlangan ko naman itong nilabanan ng halik. At ikinapit ko ang mga braso ko sa leeg ni Denver bilang suporta dahil nagsisimula na namang manghina ang mga tuhod ko. Are you sure you're okay with this? I'm not forcing you to do this with me, Bellissima. Turan ni Denver at tumigil sa paghaplos sa akin. Dinig at halata sa boses nitong pagpipigil na hawakan at yapusin ako. Napangiti naman ako dahil doon. He really respects me. He really knows his boundaries. Nakatitig lamang ito sa akin at naghihintay ng magiging sagot ko. I'm giving you a chance, and you're making me regret it. Can you stay up all night? Nakatitig kami sa isa't isa na para bang nag-aantayan lamang kami kung sino ang unang gagalaw sa amin dalawa. Pleasure me first, please.
Paos na pakiusap ko kay Denver at kinagat niya ng bahagya ang balat ko sa bandang leeg. Dahilan para impita kong mapaungol. I firmly hold onto his shoulders as he leaves a mark right on my neck. I bit my lip to stop myself from moaning so hard. Your wish is my command, Bellissima. Agresibong paghalik ni Denver sa akin na siyang ikinabigla ko. Ngunit hinayaan ko na lamang ang sarili kong tugunan ito. Ramdam na ramdam kong pagkasabik sa bawat galaw ni Denver. At para bang hinahabol ito sa bawat kilos na ginagawa niya. Halos mapatili ako nang biglang mabuksan ko ang shower dahil cold water ang lumabas dito. Imbis na lamigin ay lalo lang akong nag-init dahil sa mga haplos ni Denver. Nagising ako dahil sa nakakasilaw na sinag ng araw na tumatagos mula sa bintana. Kaya agad akong naupo ngunit napangiwi ng maramdaman ng sakit sa buong bewang ko. Ikaw ba namang rat-ratin buong gabi hanggang madaling araw eh? Parang hindi ko na nga maramdaman ng bewang ko nung matapos kami. Oh, you're awake now. Nakangiting bati ni Denver sa akin ngunit kumunot lang ang noo ko bilang sagot sa kanya. Nakailang rounds pa tayo kagabi. Ang sakit ng katawan ko. Shit. Seryosong tanong ko at nasamid sa sarili niyang laway si Denver habang manghang nakatitig sa akin. Pardon, Bellissima. Nakailang rounds pa tayo kagabi. Namumulang napaisip naman ito habang nagbibilang pa sa kamay niya kung nakailan nga ba kami kagabi. I think 9 rounds. I'm not pretty sure, Bellissima. Napatango naman ako at saka tumayo na sa kama para mag-ayos ng sarili kahit pa ika-ika. Kaya pala parang nabugbog ako ngayon. Ang lakas natin kagabi ah. Sinulit mo talaga ako. Mapang-inis na sabi ko kay Denver at namula pa itong lalo. Mas gusto ko lang itong inisin ngayong mas namumula pa ito. Tumigil ka nga, Bellissima. Nakakailang ka. Wow ha, ako pa talagang nakakailang sa ating dalawa. Nakailan ka nga ulit kagabi, Denver? Nakataas ang kilay na sabi ko at napabuntong hininga naman ito. Tila ba'y sumusuko na sa akin at wala na siyang panalo. Nakaayos na sa loob ng banyo lahat ng mga kailangan mo. Kaya mo bang maligo mag-isa? Kaya ko naman pero pwede mo naman akong samahan. Gusto mo ba? Pili yung tanong ko rito at napalunok naman si Denver habang pinakatitigan na naman ang katawan kung wala pa ring tapis. Bellissima, go take a shower. Hindi naman tayo uminom pero mukhang lasing ka pa rin. Don't make me so hard, Bellissima. Ngumisi ako at marahang gumapang pabalik sa kama. Kaya napausod ito pero huli na dahil pumatong at kumandong na ako kay Denver. Nakatitig ito sa mga mata ko habang napapalunok at kinakabahan sa mga susunod ko pang gagawin. Oh, fuck, it's too early for this. Bulong nito habang pinipigilan ng sariling hawakan ako. Pero kanina pa nasa bewang ko mga kamay nito. There's no too early or too late when it comes to you, Denver. Anytime, you can do me. Nakangising bulong ko rito at sa kamarahang kinagat ang tenga nito na ikinainda nito. Hinalikan kong labi nito at kaagad ding kumalas, ngunit hinabol na Denver ang labi ko. Kaya napatawa ko. Nabilis akong umalis sa pagkakakandong dito, pero naiwan itong nakatingala at napapabuntong hininga na lamang. Wash up now, Bellissima. I'll just wait for you outside. Nahihirapang usal nito at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto, kaya napatawa na lamang ako.